So yung mga kabuknoy, meron tayo sisir sa inyo na Mio M3 na disalan yung kanyang chassis. So ipakita ko muna sa inyo yung naging problema sa kanyang Mio. So yung mga kabuknoy, ito na, bali dinala sa atin, wala na yung cover sa harap, wala na yung dibdib nya. So ipakita ko muna sa inyo yung fairings na bago kasi may dala siyang fairings. Ayan. Ikasalpa ko muna kung gaano kalayo yung naging tama sa kanyang Mio M3. So ayan. Kasi ito na nabili ng isang customer na mayroong tama yung chassis. So nung kinabit na nila yung bagong fairings, ito na nangyari, hindi siya sumasakto doon sa kanyang lagayan. So kabit ko muna. So yan guys, ito na yung naging problema sa kanyang M3. So kung napapansin nyo, hindi siya nakasalpak. Ayan. So sa pilitan siya ipasok dito sa kanyang dibdib. Napakalayo na rin yung tornilyo niya dito. Ayan. Saka malapit na masyado yung sa kanyang sa may ano pa sa may tuhod niya. Baliw. So yun ang gagamitin natin mga kabuknoy. I-share ko sa inyo kung anong ginagamit ko pang press doon sa kanyang chassis na disalign. So ito, meron tayo ginawa rito. Ito yung gagamitin natin. Yan, ito yung gagamitin ko yung pantulak doon sa kanyang chassis. So baklasin ko muna yung ibang fairings sa may kanyang upuan. Yan, baklasin ko muna ulit. Guys, nakakalas na natin yung ibang fairings sa may kanyang chassis. So natanggal na natin yung sa may dibdib saka yung sa may bangka-bangka. Ayun, sa may footboard na lang, kalasin na natin. So yan guys, so naubara na natin. Ito na yung forma na ang gagawin natin, yung pag-aalay ng chassis. Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. So yan, napapansin nyo, nakatukod yung pang tulak ko rito. Yan. So yan guys, saka natin iinitan dito habang tinutulak nitong ating itong ating pantulak sa ating chassis. So yan. So yan guys, umpisa na natin initan yung chassis. Yan, initan na natin. Habang initan niya mamaya, ipapapihit natin sa isang tao natin yung ating pang-align sa chassis. Ayan, kung papansin nyo, initan ko pa siya mga kabuknoy para mas madali siya pihitin na hindi siya mahirapan yung itutulak yung kanyang chassis. Kaya mga kabuknoy, bali ininitan ko pa. So ngayon papapihit natin kay Nico. Bali siya magpipihit ngayon sa kanyang yung ating pang-align doon sa kanyang chassis. Ayan, pihitin na natin. Yeah, mas madali mga kabuknoy pag mag-align tayong chassis, mayroon tayong ganyan yung DIY lang natin na pang align chassis. So hindi tayo mahirapan maghatak-hatak kung ano-ano pa. So ang iikutin nyo lang habang tinutulak siya. Habang iniikot yung mga kabuknoy, tinutulak siya ng ating ginawang pantulak sa kanyang chassis. So yan, mikos-mikos lang yan mga insan. Ayan. Yan, kailangan makuha natin yung tamang sukat doon sa kanyang chassis para sumakto doon sa kanyang dibdib yung kanyang fairings. Kasi nung kinabit nila mga kabuknoy, hindi siya kasakto. So masyadong malayo, kaya dinala sa atin para ipa-repair yung kanyang chassis na sumapat doon sa kanyang tornilyuhan. So ayan. So yan guys, na pihit na natin, nailay na natin. Medyo sumobra tayo konti. So ibabalik natin, luwagan natin konti para para makuha natin ang tamang sukat doon sa kanyang chassis. So ayan. So ang gagawin natin diyan, pipinturahan natin 'yan. Pag makuha natin yung yung mga tornilyuhan, kailangan sumakto sa doon sa kanyang chassis. Yun sa mga tornilyuhan. Mga kabuknoy, bali kulang pa talaga sa sumobra tayo. So ibalik natin sa dating sukat. Ayan, habang sinusukat ni Nico Bang. So may taga-sukat tayo habang pinipihit ko. So mga kabuknoy, ayan, kulang pa, pihitin nyo pa. Ayan na, pihit pa kasi kulang pa yung ginawa natin ayan, sumubra na nga tayo kasi. Ayan mga kabuknoy, sa may mga ganitong problema, pwede nyo ako PM sa aking YouTube channel, sa aking Facebook page.
Kung may problema kayo sa yung chassis sa M3 Raider, so ayan mga kabuknoy, gumagawa tayo ng mga ganong problema sa kanya, sa ating mga motor. So pipinturahan na natin yan pag matapos nating makuha natin yung sukat sa kanyang chassis. Pipinturahan natin yan mga mikos-mikos. Ayan. Ayan. Siya mga kabuknoy, nakakuha na natin yung tamang sukat. Kung napapansin nyo, ayan, naikabit ko na, napinturahan ko na yung bandang ininitan natin. Ayan, nakuha ko na yung tamang lapat, tsaka yung tamang sukat doon sa kanyang tuhod. Kaya hanggang dito lang muna mga kabuknoy, maraming salamat.